Winasak nila ang huling tagpi ng buhay ko. Habang naghihingalo ang kapatid ko sa ospital, nakangiting humigop ng kape ang babaeng umagaw sa lahat, si Doña Carmela. Kaluluwa mo kapalit ng buhay niya, Hana. Malamig niyang utos. Imbes na lumuhod, pinunasan ko ang luha ko. Ibinebenta ko ang kalayaan ko. Pero sisiguraduhin kong sa impyernong ito, ako ang susunog sa kanila. Handa na ba akong isuko ang sarili ko? Winasak nila ang huling tagpi ng buhay ko. Habang naghihingalo ang kapatid ko, nakangiting humigop ng kape ang babaeng umagaw sa lahat. Kaluluwa mo kapalit ng buhay niya, Hana. Malamig niyang utos. Imbes na lumuhod, pinunasan ko ang luha ko. Ibinebenta ko ang kalayaan ko. Pero sisiguraduhin kong sa impyernong ito, ako ang susunog sa kanila. Handa na ba akong isuko ang sarili ko? Wala kang pagpipilian, Hija. Pipirma ka sa kontratang ito o panunuorin mong mamatay ang kapatid mo sa labas ng ospital na parang isang asong ulol. Unti-unting lumabo ang paningin ni Hana. Nakaupo siya sa malamig na sahig ng pasilyo, habang ang nanginginig niyang mga kamay ay pilit na pinupunasan ang putik sa lumang sapatos ng kanyang nakababatang kapatid na si Leo. Naroon pa rin ang mantsa ng alikabok mula sa ginibang pader ng kanilang inuupahang bahay kani-kanina lang. Nanuyo ang kanyang lalamunan. Parang may libu-libong karayom na tumutusok sa kanyang dibdib, ngunit walang luhang pumatak. Ang pinakamatinding sakit ay hindi sumisigaw. Ito ay nakakabingi, namamanhid at tahimik na bumabasag sa buong pagkatao. Bakit ganito kalupit ang tadhana? Hanggang kailan ko kailangang magbayad ng utang na loob sa mundong pinagkaitan ako ng lahat? Ang amoy ng usok at pinong alikabok ay nanunuot pa rin sa kanyang murang damit. Kaninang umaga lamang, ang simpleng mundo nila ay niyurakan ng mga naglalakihang makina. Walang nagawa ang kanyang pagmamakaawa, ang kanyang pagluhod sa putikan, habang walang awang pinapatag ang kanilang munting tahanan para sa isang higanting proyekto ng isang kumpanya. Ngunit ang pinakamabigat na dagok na dumurog sa kanyang kaluluwa ay nang makita niyang napahawak si Leo sa sarili nitong dibdib, nawalan ng kulay ang mga labi at bumagsak sa lupang puno ng guho. Ang lamig ng balat ng bata habang karga-karga niya ito patungo sa emergency room ay isang pakiramdam na hinding-hindi mabubura sa kanyang alaala. Nabalik lamang ang kanyang diwa nang marinig niya ang mabibigat na yabag ng mamahaling takong na lumalapit sa kanya. Ang doktor na kumausap sa kanya kanina ay nag-iwan ng balitang tila hatol ng kamatayan. Kailangan ng milyong-milyong piso para sa isang emergency heart bypass. Pera na kahit ibenta niya ang sariling mga laman loob ay hindi niya kailanman mabubuo. At sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, dumating ang demonyong nakasuot ng perlas at pabalat kayong kabaitan. Si Doña Carmela. "Don't look at me like that, Hana," sabi ng matanda. Ang boses ay malambot, ngunit may talim na nakakasugat. Pinasadahan nito ng tingin ang kabuuan ni Hana. Isang tingin na parang sumusuri sa isang sirang gamit na ibinebenta sa bangketa. "I am giving you a lifeline. Isang pabor na hindi ko ibinibigay sa kahit na sinong hampas lupa. Maging asawa ka ng anak kong si Roman sa loob ng 2 taon. Magpanggap kang isang mabuting asawa sa harap ng media para matakpan ang eskandalong ginawa niya. Kapalit niyan, mabubuhay ang kapatid mo. Ako ang magbabayad ng lahat." Umangat ang paningin ni Hana. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagod, takot at kalituhan. Bakit ako, Doña Carmela? Maraming babae dyan na ka-level ninyo
Bakit isang tulad ko? Tumawa ng marahan si Doña Carmela. Isang tawang nagpapatindig balahibo na umaalingaw sa tahimik na pasilyo. Umupo ito ng bahagya para magpantay ang kanilang mga mukha. Because you are a nobody. Wala kang boses. Wala kang kapangyarihan. At higit sa lahat, madali kang itapon kapag hindi na kita kailangan. Kapag kumuha ako ng babaeng mayaman, baka angkinin pa niya ang kumpanya ko. Ikaw, isang utos ko lang. Luluhod ka. Dahil hawak ko ang buhay ng kapatid mo. Tila may malaking batong dumagan sa lalamunan ni Hana. Naramdaman niya ang matinding panginginig ng kanyang mga tuhod. Nais niyang sumigaw. Nais niyang lumaban. Ngunit nang dumako ang kanyang paningin sa salamin ng ICU, kung saan nakahiga si Leo, punong-puno ng mga tubo ang maliit na katawan at nag-aagaw buhay, namatay ang lahat ng apoy sa kanyang puso. Maingat niyang ibinaba ang sapatos ni Leo sa tabi ng upuan. Pinulot niya ang kontratang inilapag ng Donya at ang gintong ballpen na kumikinang sa ilalim ng maputlang ilaw ng ospital. Bawat kumpas ng kanyang kamay sa pagpirma ay katumbas ng pagkadena sa kanyang kalayaan. Ibinebenta na niya ang kanyang kaluluwa, ang kanyang pangalan, ang kanyang kinabukasan. Good girl. Nakanggiting wika ni Doña Carmela. Mabilis na hinablot ang papel na tila natatakot na magbago pa ang isip ng dalaga. Ang mga tauhan ko na ang bahala sa kapatid mo. Kunin mo ang mga gamit mo. Naghihintay na ang asawa mo sa labas. Lumakad si Hana palabas ng ospital na parang isang kaluluwang ligaw. Bitbit niya ang isang maliit na manipis na bag na naglalaman ng ilang pirasong damit. Ang kalangitan ay madilim. Nagbabadya ng isang malakas at walang awang ulan. Pilit niyang nilalabanan ang ginaw na nanunuot sa kanyang buto. Isang marangyang itim na kotse ang dahan-dahang huminto sa kanyang harapan. Walang anumang ingay mula sa makina. Tanging ang tahimik na pag-usad nito ang nagpapabigat sa hangin. Bumukas ang pinto sa likuran. Sa loob nito, sa gitna ng madilim na anino, ay nakaupo ang lalaking magiging asawa niya, si Roman. Tumingala si Hana. Nang magtama ang kanilang mga mata, pakiramdam niya ay biglang nagyelo ang buong paligid. Nakatitig si Roman sa kanya. Isang titig na walang emosyon, walang awa, at mas malamig pa sa kamatayan. Tiningnan siya nito hindi bilang isang tao, kundi bilang isang basurang napilitan lamang nitong pulutin sa kalsada. Paano siya makakaligtas sa impyernong ito kung ang demonyong sasalubong sa kanya ay walang puso? Huwag kang mag-ilusyon na dahil ikinasal tayo, ay may puwang ka na sa buhay ko. You are just a contract, a temporary inconvenience that I am forced to endure. Ang mga salitang iyon ni Roman ay tila isang malamig na buhos ng tubig sa gitna ng katahimikan sa loob ng sasakyan. Hindi lumingon si Hana. Nanatiling nakapako ang kanyang paningin sa labas ng bintana. Pinapanood ang mga patak ng ulan na tila nakikipagkarera sa salamin. Ang liwanag ng mga poste sa kalsada ay mabilis na naglalaho. Kasing bilis ng paglaho ng buhay na kinagisnan niya. Hindi siya sumagot. Sa mga oras na ito, ang kanyang boses ay isang luho na hindi niya kayang ibigay. Ang tanging mahalaga ay ang tibok ng puso ni Leo na binabayaran niya ng sarili niyang kalayaan. Pumasok ang sasakyan sa isang dambuhalang bakal na gate na tila bumubukas patungo sa ibang mundo. Bumantad sa kanya ang isang mansyong kasing tayog ng isang kastilyo, ngunit kasing lamig ng isang libingan. Ang bawat sulok
ay kumikinang sa ilalim ng mga mamahaling chandelier, subalit ang bawat kislap ay tila nanunukso sa kanyang kahirapan. Amoy ng mamahaling pabango at bagong pakintab na kahoy ang sumalubong sa kanya, isang amoy na napakalayo sa amoy ng pagpag at alikabok na nakasanayan niya sa araw-araw. Baba na. Maikling utos ni Roman bago ito mabilis na lumabas ng kotse nang hindi man lang siya tinitingnan o inaalok ng tulong. Habang naglalakad sa mahabang pasilyo patungo sa kanyang silid, naramdaman ni Hana ang mga matatalim na tingin ng mga kasambahay na nakapila. Ang kanilang mga bulungan ay tila mga huni ng kuliglig na pilit na sumisira sa kanyang pandinig. Iyan ba ang bagong asawa? Mukhang galing sa Riles, sabi ng isa na may halong pait. Sayang si Sir Roman, napunta lang sa isang pulubi. Dagdag pa ng isa. Yumuko si Hana. Mas mahigpit niyang niyakap ang kanyang manipis na bag. Ang bawat hakbang niya sa makapal na alpombra ay tila isang paglapastangan sa karangyaan ng bahay na iyon. Pakiramdam niya ay isa siyang dumi na pilit na isinasama sa isang mamahaling koleksyon ng sining. Dinala siya ni Roman sa isang malawak na kwarto sa dulo ng pasilyo. Dito ka matutulog. My room is just across yours, but consider it off limits. Huwag kang papasok ng walang pahintulot ko. Huwag kang gagalaw ng kahit anong gamit dito na hindi sayo. At higit sa lahat, kapag may bisita, matuto kang umarte na parang mahal mo ako. Aside from that, you don't exist to me. Nang makaalis si Roman, ang katahimikan ng kwarto ay naging isang mabigat na kumot na tila gustong lulunin si Hana. Humakbang siya patungo sa bintana at tiningnan ang malawak na hardin sa labas. Napakaraming bulaklak, ngunit tila lahat sila ay walang amoy. Inilabas niya mula sa kanyang bag ang isang luma at medyo gusot ng litrato nila ni Leo. Sa litratong iyon, pareho silang nakangiti habang kumakain ng tig-1 pisong ice candy sa tapat ng kanilang dating barong-barong. Maingat niyang inayos ang litrato sa ibabaw ng mamahaling side table na yari sa marmol. Gamit ang kanyang nanginginig na mga daliri, hinaplos niya ang mukha ng kapatid sa papel. Ito na lamang ang natitirang piraso ng kanyang katotohanan sa gitna ng lahat ng pagkukunwari na ito. Ang munting larawang iyon, ang kanyang tanging sandigan, ang nagpapaalala sa kanya kung bakit niya kailangang tiisin ang bawat pangungutya at lamig ng mga taong nakapaligid sa kanya. Habang nakatitig sa kawalan, napansin ni Hana ang isang pinto sa dulo ng pasilyo malapit sa kanyang kwarto. Mayroon itong 3 malalaking padlock na tila may itinatagong isang madilim na sikreto. Isang kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Ngunit bago pa man siya makapag-isip ng malalim, ang katahimikan ay binuwag ng isang matinis na tunog mula sa intercom na nakakabit sa pader. Hana. Ang boses ni Doña Carmela ay gumapang sa loob ng kwarto, kasing talim ng isang labaha. Ihanda mo ang sarili mo. Magsuot ka ng kahit anong disenteng basahan na pinabili ko sa'yo. My friends are coming tonight. Ipapakilala natin ang bagong sculpture ng pamilya. Don't you dare embarrass me o baka malimutan ng ospital na may pasyente silang nagngangalang Leo. Nanginig ang buong katawan ni Hana. Ang bawat salita ng matanda ay parang isang latay sa kanyang likuran. Alam niyang ang gabing ito ay simula pa lamang ng isang mas mahabang parusa. Isang piging kung saan siya ang gagawing pangunahing putahin ng mga mapanghusgang mata. Ang bawat tahi ng mamahaling gown na iyon ay parang mga tinik na bumaon sa balat ni Hana. Sa harap ng salamin, hindi niya makilala ang sarili. Ang dating babaeng nakapusod ang buhok at laging amoy sangag sa kusina ay nabalot ngayon ng telang seda.
na kasing puti ng mga ulap, ngunit kasing bigat ng isang sumpa. Ang mga perlas sa kanyang leeg ay tila mga malamig na daliri na sumasakal sa kanyang hininga. Ayusin mo ang tindig mo, Hana. Hindi ka mukhang prinsesa, mukha kang magnanakaw na nakasuot ng damit ng may-ari. Bulyaw ni Doña Carmela habang pumasok ito sa kwarto. Ang matanda ay nakasuot ng itim na puntas. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa katuwaan habang pinapanood ang paghihirap ng dalaga. Nang bumaba sila sa grand staircase, ang bulwagan ay puno na ng mga taong tila nagmula sa mga pahina ng magasin. Ngunit para kay Hana, ang mga ngiti nila ay tila mga pangil ng ahas na handang manuklaw sa sandaling tumalikod siya. Sa gitna ng karamihan, nakita niya si Roman. Nakasuot ito ng itim na tuxedo, seryoso ang mukha, at may hawak na baso ng alak. Tila wala itong pakialam sa gulo sa paligid hanggang sa magtagpo ang kanilang mga mata. Sandaling huminto ang mundo ni Hana, ngunit mabilis ding nawala ang init nang makita niya ang babaeng nakakapit sa braso ni Roman. Si Beatrice. Si Beatrice ay ang kahulugan ng karangyaan. Ang bawat galaw nito ay puno ng kumpiyansa at puot. So, this is the girl? Madiing tanong ni Beatrice habang lumalapit sila kay Hana. Ang bawat salita ay may bahid ng panunuyang hindi maitago. Roman dear, I didn't know your taste had become so charity-based. Isang mahinang tawanan ang sumunod mula sa mga kaibigan ni Beatrice. Hindi nakapagsalita si Hana. Nanatili siyang nakatayo. Pilit na pinapanatili ang dignidad sa gitna ng mga matapobreng tingin. Ngunit hindi doon nagtapos ang gabi. Habang naglalakad si Hana para kumuha ng tubig, sadyang humarang si Beatrice at, nang walang babala, ay hiwas ang hawak nitong baso ng red wine. Hindi sumigaw si Hana, subalit naramdaman niya ang malamig at malagkit na likido na dumaloy mula sa kanyang dibdib pababa sa maputing tela ng kanyang gown. Ang matingkad na pula ng alak ay tila isang malaking sugat na bumukas sa kanyang harapan. Ang katahimikan ay bumalot sa buong silid na sinundan ng mga bulong-bulungan na tila mga talim na humihiwa sa kanyang puso. Oh my God! I am so sorry! Plastik na sigaw ni Beatrice habang ang kanyang mga mata ay kumikinang sa tagumpay. Napakadulas lang talaga ng kamay ko. Maybe because this floor is too expensive for some people to walk on. Dali-daling lumapit si Doña Carmela, ngunit hindi para tulungan si Hana. Hinablot nito ang braso ng dalaga at idiniin ang kanyang mga kuko sa balat nito. Look at what you've done. Nakakahiya ka. Sabi ko na nga ba, kahit anong bihisa sa'yo, amoy mahirap ka pa rin. Umalis ka sa harap ko bago ko makalimutan na kailangan ka pa ng kapatid mo. Ang bawat salita ng matanda ay parang gasolinang ibinuhos sa naglalagablab na kahihiyan ni Hana. Gusto niyang tumakbo. Gusto niyang maglaho. Ngunit naalala niya ang mukha ni Leo sa ICU. Pilit siyang ngumiti sa harap ng lahat. Isang ngiting basag at puno ng pait. Habang ang kanyang mga kamay ay patagong nanginginig sa likod ng kanyang gown. Sa gitna ng kanyang pag-iisa, isang anino ang humarang sa kanyang harapan. Si Roman. Hindi ito nagsalita. Wala ring kahit anong emosyon sa kanyang mukha. Ngunit sa ilalim ng lamesa, nang hindi nakikita ng sinuman, kinuha ni Roman ang kanyang puting panyo at dahan-dahang inabot ito kay Hana. Ang kanilang mga daliri ay sandaling nagtagpo. At sa pagkakataong iyon, nakita ni Hana ang pagkuyom ng kamao ni Roman habang nakatingin ito sa kanyang ina.
Nang matapos ang piging at makaalis ang mga panauhin, magkasamang umakyat sa hagdan sina Hana at Roman. Ang tanging tunog sa pasilyo ay ang pagkaladkad ng basang gown ni Hana sa sahig. Roman, salamat sa panyo. Mahinang bulong ni Hana. Ang boses ay paos mula sa pagpipigil ng iyak. Huminto si Roman sa tapat ng kanyang kwarto. Lumingon siya kay Hana. Ang kanyang titig ay tila bumabalik sa pagiging yelo. Huwag kang magpasalamat. Huwag mong isiping kinakampihan kita o nanaawa ako sa iyo. Ginawa ko lang yun dahil ayokong nadudumihan ang pangalan ko sa harap ng mga tao. Sa susunod, matuto kang lumaban o matuto kang magtago. Ayoko ng mahinang asawa kahit sa harap lang ng kamera. Iniwan ni Roman si Hana na nakatayo sa madilim na pasilyo. Tiningnan ni Hana ang panyong hawak niya. May burda ito ng mga inisyal na RV at may mantsa na rin ng pulang alak. Isang mantsa na kasing lalim ng sugat na iniwan ng gabing ito sa kanyang kaluluwa. Maagang nagising si Hana. Sa gitna ng dambuhalang mansyon na tila isang museum sa lamig. Ang kusina, ang tanging lugar na nagbigay sa kanya ng kaunting init. Pagod na siya sa mga pagkaing hindi niya mabigkas ang pangalan. Mga pagkaing kasing lamig ng mga tao sa bahay na ito. Sabik siya sa lasa ng pinagmulan, sa lasa ng kalsada, sa lasa ng tunay na tahanan. Dahan-dahan siyang gumalaw, tila isang magnanakaw sa sarili niyang pansamantalang tirahan. Inihanda niya ang bawang, ang kaning lamig, at ang tuyong daing na palihim niyang ipinabili sa isa sa mga batang katulong na naawa sa kanya. Ang halimuyak ng ginigising na bawang sa mainit na mantika ay nagsimulang gapiin ang amoy ng mamahaling kape at disinfektante sa paligid. Ang bawat pitik ng mantika sa kawali ay tila isang musikang pamilyar. Isang himig na nagpapakalma sa kanyang nanginginig na puso. Nabalik lamang ang kanyang ulirat nang marinig niya ang tunog ng mabibigat na hakbang sa marmol na sahig. Si Roman. Nakasuot ito ng puting polo na bahagyang nakabukas ang 2 butones sa itaas. Gusot ang buhok at may daladalang kapaguran sa kanyang mga mata na hindi kayang itago ng kanyang yaman. Huminto si Roman sa pintuan ng kusina. Sandali siyang natigilan. Ang kanyang ilong ay bahagyang gumalaw habang nilalanghap ang amoy na matagal na niyang hindi nararamdaman sa loob ng mansyong ito. Sa loob ng maraming taon, ang kanyang almusal ay laging binubuo ng matitigas na tinapay, itlog na walang lasa, at ang malamig na titig ng kanyang ina. Anong ginagawa mo? Tanong ni Roman. Ang boses ay paos at hindi kasing talim ng dati. Nagugutom lang ako. Maikling sagot ni Hana habang abala sa paghahalo ng sinangag. Gusto mo ba? Masarap to kapag mainit. Hindi sumagot si Roman. Ngunit dahan-dahan siyang lumapit at umupo sa silyang gawa sa kamagong. Pinanood niya ang bawat galaw ni Hana. Ang bihasang pag-ikot ng sandok, ang pag-ayos ng plato, at ang simpleng pagpusod ng buhok nito gamit ang isang lapis. May kung anong init ang dahan-dahang tumutunaw sa yelong bumabalot sa kanyang dibdib. Inilapag ni Hana ang plato sa harap ni Roman. Kain na. Pasensya ka na, hindi ito katulad ng mga pagkaing nakasanayan mo. Kumuha ng kutsara si Roman at tumikim. Sa unang subo pa lamang, natigilan siya. Ang alat ng daing at ang tamang anghang ng bawang sa sinangag ay tila isang susi na nagbukas sa isang nakasarang pinto ng kanyang alaala. Nakita niya ang kanyang sarili noong bata pa, noong hindi pa siya ang tagapagmana, noong buhay pa ang kanyang yaya na nagluluto ng ganito
para sa kanya sa tuwing wala ang kanyang ina. Tumingala si Roman kay Hana. Nakita ni Hana ang bahagyang pangingilid ng luha sa mga mata ng asawa. Isang emosyong mabilis ding itinago nito sa pamamagitan ng pag-inom ng tubig. Roman, ayos ka lang ba? Tanong ni Hana. Ang boses ay puno ng tunay na pag-aalala. Inabot ni Roman ang baso ng tubig at sa sandaling iyon, hindi sinasadyang magkadikit ang kanilang mga daliri. Tila may kuryenteng gumapang sa balat ni Hana. Isang init na nagmula sa kamay ni Roman na dinaloy hanggang sa kanyang puso. Pareho silang hindi agad bumitaw. Sa loob ng ilang segundo, sa gitna ng kusinang amoy bawang, hindi sila ang boss at ang tauhan. Hindi sila ang mayamang biktima at ang mahirap na bayaran. Dalawang kaluluwa lamang silang naghahanap ng kalinga sa gitna ng kaguluhan. Salamat. Mahinang sabi ni Roman, bago dahan-dahang binawi ang kanyang kamay. Ang kanyang titig ay hindi na kasing lamig ng yelo. Mayroon na itong bahid ng pasasalamat, ng pagkilala sa babaeng nasa harap niya. Ngunit ang katahimikan ng kanilang payapang almusal ay biglang binuwag ng isang matinis at paulit-ulit na tunog. Ang telepono ni Hana na nasa ibabaw ng counter ay nagsimulang mag-vibrate. Ang bawat pag-ugong nito ay tila isang babala. Kinuha ni Hana ang telepono. Ang pangalan ng ospital ang nakasulat sa screen. Ang kanyang mukha na kanina lang ay may bahid ng ngiti ay biglang nawalan ng kulay. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig habang sinasagot ang tawag. Hello? Opo, si Hana po ito. Ano po, si Leo? Anong nangyari sa kapatid ko? Napansin ni Roman ang biglang pagbabago sa aura ni Hana. Ang baso sa kamay ni Hana ay dahan-dahang nadulas at lumapag sa lamesa. Nagpadanak ng tubig na tila mga luha ng panganib. Wait, Doc. Papunta na ako. Huwag ninyong pababayaan ang kapatid ko. Parang awa niyo na. Ibinaba ni Hana ang telepono. Ang kanyang paningin ay lumabo dahil sa nagbabadyang luha. Tumingin siya kay Roman. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding takot at desperasyon. Ang payapang umagang iyon ay muling nilamon ng madilim na anino ng katotohanan. Ang bawat hakbang ni Hana pabalik sa mansyon ay parang paghila sa isang dambuhalang kadena. Galing siya sa ospital, kung saan ang bawat tunog ng monitor sa ICU ay tila isang mabilis na tibok ng kaba sa kanyang dibdib. Ligtas na si Leo sa ngayon, ngunit ang takot na naroon ay hindi pa rin kumakawala. Pagod na ang kanyang katawan, subalit ang kanyang isip ay nananatiling gising, naglalayag sa gitna ng kawalang katiyakan. Habang naglalakad siya sa tahimik na pasilyo ng ikalawang palapag, isang boses ang narinig niya mula sa bahagyang nakabukas na pinto ng library ni Roman. Hindi ito ang boses ni Roman. Ito ay ang boses ni Doña Carmela. Malamig, matalim, at puno ng lason. Naka-speakerphone ang telepono at ang bawat salita ng matanda ay tumatama sa katahimikan ng gabi na parang mga latay ng latigo. Wala kang kwentang anak, Roman. Ang boses ni Doña Carmela ay gumagapang sa hangin. Lahat ng meron ka, utang mo sa akin. Ang pangalan mo, ang posisyon mo, ang bawat hininga mo. Huwag mong isiping malaya ka na dahil lang nakahanap ka ng isang basurang babae na pakakasalan mo. Ikaw ay isang mahina, isang duwag, katulad ng iyong ama na mas piniling mamatay kaysa harapin ako. Huminto si Hana sa tapat ng pinto. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis, hindi dahil sa takot para sa sarili, kundi dahil sa hapdi
ng mga salitang naririnig niya para kay Roman. Sumunod ay ang katahimikan, isang katahimikang mas nakakabingi kaysa sa sigaw. Pagkatapos ay narinig niya ang tunog ng isang bagay na bumagsak sa sahig. Hindi isang gamit, kundi isang tao. Dali-daling itinulak ni Hana ang pinto. Nanlamig ang kanyang buong pagkatao nang makita si Roman. Nakaluhod ito sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay nakadiin sa kanyang dibdib. Pilit na kumakapit sa kanyang polo. Na tila ba doon nakasalalay ang kanyang hininga. Ang kanyang mukha ay kasing puti ng papel. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa takot. At ang kanyang paghinga ay mabilis at mababaw. Tila pilit na humahabol sa hangin na ayaw pumasok sa kanyang mga baga. Inaatake si Roman ng matinding takot. Isang panic attack na tila unti-unting pumapatay sa kanya. Roman! Sigaw ni Hana, ngunit agad niyang hininaan ang kanyang boses nang makitang mas lalong nanginginig ang asawa sa kanyang presensya. Hindi nag-atubili si Hana. Lumapit siya at naupo sa malamig na sahig sa tabi ni Roman. Dahan-dahan nang walang anumang pag-aalinlangan, hinila niya ang ulo ng asawa at isinubsob sa kanyang kandungan. Ang marangyang tuksido ni Roman ay nadikit sa simpleng t-shirt ni Hana, ngunit sa sandaling iyon, ang lahat ng estado sa buhay ay nawalan ng saysay. Nandito lang ako, Roman. Huminga ka. Sumunod ka sa akin. Bulong ni Hana, ang kanyang boses ay parang isang banayad na himig sa gitna ng bagyo. Inilagay ni Hana ang kanyang palad sa likod ni Roman at sinimulan itong haplusin ng paikot. Habang ang isa niyang kamay ay marahang dumaan sa magulo at basang buhok ng asawa dahil sa pawis. Ibinubulong niya ang mga salitang, ayos lang ang lahat. Ligtas ka na. At hindi ka mag-isa. Ramdam ni Hana ang panginginig ng buong katawan ni Roman. Ang bawat paghikbi nito na walang tunog. At ang unti-unting pagtulo ng mga luha nito na bumabasa sa kanyang damit. Sa loob ng maraming oras, nanatili silang kaganoon sa sahig ng library. Ang makapangyarihang Roman Valderrama ay nakasubsob sa kandungan ng isang babaeng tinawag ng kanyang ina na basura. Doon, sa gitna ng dilim at ng mga nakasampang dokumento, natagpuan ni Roman ang isang kaligtasang hindi kailanman na ibigay sa kanya ng pera o ng kanyang pangalan. Ang init ng katawan ni Hana at ang malambot na haplos nito ang nagsilbing mantsa na tumunaw sa yelo ng kanyang puso. Dahan-dahang kumalma ang paghinga ni Roman hanggang sa tuluyan na siyang nakatulog sa pagod. Ang kanyang mukha ay nakasandal pa rin sa kandungan ni Hana. Hindi gumalaw ang dalaga. Kahit na namamanhid na ang kanyang mga binti. Kahit na sumasakit na ang kanyang likod dahil sa pagkakasandal sa pader. Nanatili siyang ganoon. Ayaw niyang gumalaw dahil ayaw niyang mabasag ang kapayapaang ngayon lang naranasan ng asawa. Nang sumikat ang araw at tumagos ang unang sinag ng liwanag sa bintana ng library, dahan-dahang nagmulat ng mata si Roman. Ang unang bumungad sa kanya ay ang mukha ni Hana. Puyat, may itim sa ilalim ng mga mata, ngunit puno ng isang uri ng kagandahang hindi niya napansin noon. Nakasandal si Hana sa pader, bahagyang nakapikit, ngunit ang kamay nito ay nakahawak pa rin ng mahigpit sa kanyang balikat. Napansin ni Hana ang paggalaw ni Roman, kaya dahan-dahan din siyang nagmulat. Gising ka na pala. Ayos na ba ang pakiramdam mo? Mahinang tanong ni Hana. Ang kanyang boses ay paos mula sa magdamag na pagbabantay. Hindi sumagot si Roman. Tinitigan niya lang si Hana ng matagal. Sa sandaling iyon, ang yelo sa kanyang mga mata ay tuluyan ng natunaw, pinalitan ng isang nagliliyab at malalim na pangangailangan.
Hindi ito ang titig ng isang amo sa kanyang tauhan. Ito ang titig ng isang lalaking natagpuan ang kanyang huling pag-asa sa gitna ng pagkawasak. Ang sikat ng araw na tumatagos sa bintana ng library ay tila hindi sapat upang pawiin ang lamig na muling namuo sa paligid. Nang maghiwalay ang kanilang mga landas, pagkatapos ng gabing iyon, ramdam ni Hana ang bigat ng bawat hakbang. Ang bawat haplos ni Roman sa kanyang alaala ay tila isang ipinagbabawal na gamot. Masarap sa pakiramdam, ngunit alam niyang wawasak sa kanya sa huli. Hindi pa natatapos ang araw nang makatanggap siya ng balita na nagpabilis sa tibok ng kanyang puso. Lihim na binisita ni Doña Carmela si Leo sa ospital. Kumaripas ng takbo si Hana patungo sa kwarto ng kapatid. Pagdating niya, tumigil ang mundo niya sa pintuan. Nakita niya si Doña Carmela na nakaupo sa tabi ng higaan ni Leo. Suot ang kanyang pinaka-eleganting ngiti habang hinahawakan ang maliit na kamay ng bata. Si Leo sa kanyang kainosentehan ay nakangiti sa matanda. Hindi alam na ang babaeng kaharap niya ang siyang dahilan kung bakit wala na silang tahanan. Napakabait na bata, sabi ni Doña Carmela nang mapansin niya ang pagdating ni Hana. Lumingon siya sa dalaga. Ang kanyang mga mata ay walang bahid ng init, tila 2 butil ng itim na bato. Sinabihan ko lang siya na kailangan siyang magpakabait para hindi masayang ang perang ibinabayad ko sa kanyang puso. Hana, masayang tawag ni Leo. Sabi ni Lola Carmela, siya daw ang nagbigay sa akin ng bagong buhay. Nanginig ang buong pagkatao ni Hana. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang hilahin ang kanyang kapatid palayo sa laso ng Donya, ngunit nanatiling nakasara ang kanyang bibig. Sa labas ng kwarto, sa tahimik na hallway ng ospital, hinarap siya ni Doña Carmela. Huwag mong isipin na dahil pinatulog mo ang anak ko sa kandungan mo, ay kabilang ka na sa pamilyang ito. Bulong ng matanda. Ang boses ay sapat lang para marinig ni Hana. Inilapit nito ang kanyang mukha. Amoy ng mamahaling rosas at pananakot. Binili ko ang kaluluwa mo, Hana. Ang bawat patak ng gamot na dumadaloy sa ugat ng kapatid mo ay galing sa akin. Huwag mong aakitin ang anak ko. Huwag mong susubukang umakyat sa pader na hindi mo kailanman kayang lagpasan. Ang bawat salita ay parang isang sampal na paulit-ulit na tumatama sa mukha ni Hana. Nang makaalis ang Donya, napasandal si Hana sa pader ng ospital. Ang kanyang mga mata ay mugto. Ang kanyang dibdib ay masikip. Ang utang na loob na ito ay hindi isang tulong. Ito ay isang lason na unti-unting pumapatay sa kanyang sarili. Pag-uwi sa mansyon, madilim na ang paligid. Natagpuan niya si Roman sa kusina. Nakaupo ito sa harap ng mesa, may hawak na baso ng kape. Ngunit hindi ito ang mamahaling kape na madalas nitong inumin. Ito ay ang 3-in-1 coffee na binili ni Hana para sa sarili niya. Hana, nandyan ka na pala, mahinang sabi ni Roman. Tumayo siya, tila may gustong sabihin. May bahid ng pag-aalala sa kanyang mga mata matapos ang nangyari sa library. Ayos ka lang ba? Saan ka galing? Tumingin si Hana kay Roman. Ngunit sa halip na ang lalaking nagligtas sa kanya ang makita, ang mga banta ni Doña Carmela ang umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Pilit niyang pinatigas ang kanyang puso. Ayos lang ako, Sir Roman. Malamig na sagot ni Hana. Iniwas niya ang kanyang tingin at mabilis na naglakad patungo sa lababo para maghugas ng kamay. Salamat sa pag-aalala, pero hindi niyo kailangang gawin yan. Natigilan si Roman. Ang baso ng kape sa kanyang kamay
ay unti-unting lumamig. Nararamdaman niya ang pader na muling itinayo ni Hana. Isang pader na mas matayog at mas matibay kaysa sa mga pader ng mansyong ito. Ang katahimikan sa pagitan nilang dalawa ay tila isang sugat na muling bumukas. Ininom ni Roman ang huling patak ng kape ni Hana. Ang tamis nito ay tila naging mapait sa kanyang panlasa. Nanatili siyang nakatayo sa kusina. Pinapanood ang likod ng babaeng nagsimula ng maging mundo niya. Habang unti-unti siyang inilalayo nito, ang bawat segundo ng katahimikan ay binuwag ng isang tunog. Ang pag-vibrate ng telepono ni Hana sa ibabaw ng lamesa. Isang mensahe ang pumasok mula sa isang hindi kilalang numero. Dear Hana, I hope you're ready for some tea this afternoon. I'm inviting you to my place for a friendly gathering. Don't say no. Beatrice is waiting. Nanginig ang kamay ni Hana. Alam niyang ito ay hindi isang imbitasyon. Ito ay isang bitag. Isang bitag na hindi niya matatanggihan dahil ang anino ni Doña Carmela ay nakasilip sa likod ng bawat salita. Ang bawat tunog ng mga kubyertos na tumatama sa mamahaling porselana ay tila mga pasaring na sadyang ipinaririnig kay Hana. Nakaupo siya sa gitna ng isang marangyang garden. Napapaligiran ng mga kababaihang ang bawat suot ay katumbas ng sweldo niya sa loob ng 10 taon. Si Beatrice, na tila isang reyna sa kanyang sariling trono, ay nakangiting nakatingin sa kanya. Ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng panunuya. So, Hana, I heard you were a manager of what was it? A small eatery. Sabi ng isa sa mga kaibigan ni Beatrice, bago ito humagikik ng mahina. Dapat ay tinuruan mo kami kung paano gumawa ng gravy. I heard it's a skill for people like you. Manager po ako sa isang karinderya. Mahinahong sagot ni Hana. Pilit na pinapanatili ang tuwid na tindig ng kanyang likod, kahit na nararamdaman niya ang pamumula ng kanyang mga pisngi. Marangal na trabaho po iyon at nakakabuhay ng pamilya. How quaint! Mading sagot ni Beatrice habang dahan-dahang humihigop ng tsaa. But darling, you're in the Valderrama circle now. Hindi sapat ang pagiging marangal. You need class. You need pedigree. Things that no amount of money or luck can buy. Naramdaman ni Hana ang pag-igting ng kanyang panga. Ang bawat tawa ng mga babae sa paligid ay tila mga kagat ng langgam na unti-unting umuubos sa kanyang pasensya. Nais na niyang tumayo at umalis. Ngunit ang banta ni Doña Carmela ay tila isang mabigat na angkla na humihila sa kanya pababa. Subalit sa gitna ng kanyang paghihirap, ang katahimikan ng garden ay binuwag ng tunog ng paparating na sasakyan. Isang itim na sedan ang huminto sa tapat ng gate. At mula roon ay bumaba ang isang lalaking hindi inaasahan ng sinuman. Si Roman. Nanlaki ang mga mata ni Beatrice. Roman, anong ginagawa mo rito? It's ladies' afternoon tea. Hindi sumagot si Roman. Dire-diretso siyang naglakad patungo sa kanilang lamesa. Ang bawat hakbang niya ay puno ng awtoridad at galit na pilit na itinatago. Nang makalapit siya, hindi kay Beatrice siya tumingin, kundi kay Hana. Isang mabilis na pagsusuri ang ginawa ng kanyang mga mata sa kalagayan ng asawa bago siya dahan-dahang umupo sa tabi nito. Ang lahat ay natigilan ng abutin ni Roman ang kamay ni Hana sa ibabaw ng lamesa at mahigpit itong hawakan. Ang init ng palad ni Roman ay tila isang baluti na bumalot sa nanginginig na kamay ni Hana. I'm here to pick up my wife.
Malamig na sabi ni Roman. Ang kanyang titig ay nakapako kay Beatrice. And I believe she's finished with the gravy lessons. Roman, we were just having a friendly conversation. Pilit ng ngiti ni Beatrice, bagamat halata ang pagkahiya sa kanyang boses. Friendly? Tanong ni Roman. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Beatrice, you don't talk about class with a woman who has more dignity in her pinky finger than this entire table combined. You talk about money because that's all you have. My wife doesn't need to fit in with people who think pedigree is more important than character. Sa unang pagkakataon sa buhay ni Hannah, naramdaman niya ang isang matinding bugso ng pagmamalaki. Ang bawat salita ni Roman ay parang isang gamot na nagpapagaling sa lahat ng sugat na iniwan ng mga panlalait sa kanya. Hindi niya mapigilang mapatingin sa gilid ng mukha ni Roman. Ang matanggos nitong ilong, ang matigas nitong panga, at ang mga matang ngayon ay nakikipaglaban para sa kanya. Tumayo si Roman at hinila si Hannah palayo sa lamesa. Let's go, Hannah. You have better things to do than to waste your time here. Sa loob ng sasakyan, namayani ang isang mahaba at malalim na katahimikan. Ngunit hindi ito ang katahimikang nakakabingi. Ito ay ang katahimikan ng 2 taong may malalim na ugnayan. Pinapanood ni Hannah si Roman habang nagmamaneho ito. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis. Punong-puno ng mga emosyong hindi niya maipaliwanag. Roman, mahinang tawag ni Hannah. Salamat. Bakit ka pumunta roon? Paano mo nalaman? Hindi lumingon si Roman, ngunit mas humigpit ang hawak niya sa manibela. Hindi mahalaga kung paano ko nalaman. Ang mahalaga ay hindi ka na nila muling maaapi. Nang makarating sila sa tapat ng mansyon, hindi agad bumaba si Roman. Binalingan niya si Hannah at sa loob ng ilang segundo, ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Mayroong kislap ng paghanga, ng proteksyon, at ng isang lihim na pag-ibig na nagsisimula ng mamukadkad sa gitna ng kanilang huwad na kasal. Bago sila lumabas ng kotse, dahan-dahang pinisil ni Roman ang kamay ni Hannah. Isang marahan at tapat na pisil na tila nagsasabing, ako'y nasa panig mo. Ang munting galaw na iyon ay nagdulot ng isang matinding kilig na tila gumuhit sa buong pagkatao ni Hannah. Ngunit ang kaligayahan ay panandalian lamang. Pagpasok nila sa loob ng mansyon, bumantad sa kanila ang isang eksenang hindi nila inaasahan. Nakaupo si Doña Carmela sa gitna ng sala. Ang kanyang mga mata ay kasing dilim ng gabi. May hawak itong isang makapal na dokumento at ang kanyang ngiti ay tila isang babala ng paparating na delubyo. I hope you enjoyed your little hero moment, Roman. Sabi ni Doña Carmela bago dahan-dahang inilapag ang dokumento sa ibabaw ng lamesa. Dahil ang papel na ito ang magsasabi kung hanggang kailan mo pa magagawang protektahan ang babaeng iyan. Ang bawat tibok ng orasan sa malawak na sala ay tila isang mabigat na hatol na bumabagsak sa katahimikan. Nakatayo si Hannah sa gitna ng silid, habang sa kanyang paanan ay nakakalat ang mga gamit mula sa kanyang bag na marahas na ibinuhos ni Doña Carmela. Sa gitna ng mga gusot na damit at lumang litrato nila ni Leo, kumikinang ang isang antigong kwintas na yari sa ginto at mga brilyante. Isang alahas na tila isang ahas na naghihintay ng biktima. Anong ibig sabihin nito, Hannah? Ang boses ni Doña Carmela ay mahinahon, ngunit bawat pantig ay may bahid ng kamatayan. Ipinagkatiwala ko sa iyo ang bahay na ito. Ngunit ang isusukli mo pala ay ang pagnanakaw
sa isa sa pinakaimportanteng alahas ng pamilya Valderrama. Hindi ko po ninakaw yan, Doña Carmela. Nanginginig ang boses ni Hana. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa kanyang gilid. Wala akong alam kung paano napunta yan sa kwarto ko. Hindi ko magagawa ang pagnakawan kayo. Tumahimik ka. Biglang sigaw ng matanda. Ang kanyang poise ay panandaliang nawala at napalitan ng isang nakakatakot na poot. Ang ebidensya ay nasa harap na natin. Beatrice, tawagan mo ang pulis. Hindi ko hahayaang may magnanakaw na nananatili sa ilalim ng aking bubong. Si Beatrice, na nakatayo sa tabi ng Donya, ay may isang mapanuyang ngiti sa kanyang mga labi habang inilalabas ang kanyang telepono. Sabi ko na nga ba, Roman, you can take the girl out of the slums, but you can't take the slums out of the girl. Napatingin si Hana kay Roman na kanina pa nakatayo sa may hagdan. Hindi gumagalaw at tila pinapanood ang bawat detalye ng eksena. Ang kanyang mga mata ay nananatiling blanko. Walang mababakas na emosyon. Pakiramdam ni Hana ay unti-unting siyang nilalamon ng lupa. Ang kawalang katarungan ay parang isang lason na sumasakal sa kanyang dibdib. Kung ayaw mong mabulok sa kulungan at kung gusto mong magpatuloy ang pag-aaruga sa kapatid mo, sabi ni Doña Carmela, ang kanyang boses ay bumalik sa pagiging malamig na bulong. Lumuhod ka sa harap ko, humingi ka ng tawad, at baka sakaling magbago ang isip ko. Naramdaman ni Hana ang panghihina ng kanyang mga tuhod. Para kay Leo. Para sa buhay ng kapatid niya, handa siyang isuko ang lahat, kahit ang huling piraso ng kanyang dignidad. Dahan-dahang bumaba ang kanyang katawan. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha na handa ng pumatak. Subalit bago pa man dumikit ang kanyang mga tuhod sa malamig na marmol, isang kamay ang mabilis na humawak sa kanyang braso at pilit siyang itinayo. Si Roman. Tumayo ka, Hana. Ang boses ni Roman ay malalim at puno ng awtoridad na hindi matatanggihan. Huwag kang luluhod sa harap ng kahit na sino para sa kasalanang hindi mo ginawa. Roman, anong kabastusan ito? Bulyaw ni Doña Carmela. Tumayo ito mula sa kanyang upuan. Nakita natin ang kwintas sa gamit niya. Tas, hindi sumagot si Roman. Sa halip, inilabas niya ang kanyang sariling telepono at may pinindot sa screen. Mom, I've been watching the security feeds for a long time. Not because I didn't trust Hana, but because I didn't trust the people who wanted her gone. Ipinakita ni Roman ang video sa screen. Doon, malinaw na makikita ang isa sa mga tauhan ni Beatrice na palihim na pumapasok sa kwarto ni Hana at inilalagay ang kwintas sa loob ng kanyang bag. Ang bawat galaw ay nahuli ng kamera. Walang puwang para sa anumang pagtanggi. Namutla si Beatrice. Ang kanyang hawak na telepono ay tila naging napakabigat. Roman, I can explain. Leave. Ang tanging salita ni Roman. Ang boses ay kasing talim ng isang labaha. Beatrice, get out of my house, now. At huwag na huwag ka nang magpapakita sa akin o kay Hana. Kundi, sisiguraduhin kong hindi lang ang pangalan mo ang masisira. Mabilis na tumakbo si Beatrice palabas, hindi na lumingon pa. Ang sala ay muling binalot ng katahimikan, isang katahimikang punong-puno ng tensyon sa pagitan ni Roman at ng kanyang ina. Hinarap ni Roman ang kanyang ina. Mom, I know you were part of this. Stop trying to break her. Because every time you do, you're only making me choose her more. At baka magising ka na lang isang araw na wala ka ng anak na susunod sa mga luho mo. Tinalikuran ni Roman si Doña Carmela at binalingan si Hana
na ngayon ay tahimik, na humihikbi dahil sa halo-halong emosyon, takot, saya, at matinding pasasalamat. Hinawakan ni Roman ang pisngi ni Hana. Pinunasan ang luha nito gamit ang kanyang hinlalaki. Umakyat ka na sa kwarto. Mahinang utos ni Roman. Ngunit bago pa makahakbang si Hana, hinila siya ni Roman palapit. Inilapit ang kanyang mukha sa tainga ng dalaga at ibinulong ng may mabigat na hininga. Huwag ka nang luluhod kahit kanino. Lalo na sa nanay ko. Dahil mula ngayon, ako na ang tatayo para sa'yo. Ang bawat salita ay tumagos sa kaluluwa ni Hana, nagiiwan ng isang init na hindi niya kailanman inakalang mararamdaman sa loob ng mansyong ito. Ang gabi na nagsimula sa kahihiyan ay nagtapos sa isang bagong pangako ng katapangan. Ang hangin sa gabing iyon ay tila isang mahinhin na haplos, malamig ngunit hindi nakakasugat. Habang dahan-dahang sumasayaw ang mga anino ng mga dahon sa malawak na balkonahe. Nakaupo sina Hana at Roman. Ang bawat isa ay may hawak na tasa ng kape. Wala ang ingay ng mga kotse. Wala ang matatalim na salita ni Doña Carmela. At sa pagkakataong iyon, wala ring mga pader sa pagitan ng kanilang mga puso. Salamat sa lahat, Roman. Mahinang simula ni Hana, ang kanyang paningin ay nakapako sa mga bituin na tila mga brilyanteng nakasabog sa itim na pelus ng langit. Hindi ko alam kung nasaan na ako ngayon kung hindi ka dumating kanina. Siguro ay nakakulong na ako o baka mas malala pa. Uminom si Roman ng kape bago dahan-dahang ibinaba ang tasa. Tumingin siya sa malayo. Ang kanyang panga ay hindi na kasing tigas ng dati. Huwag mo nang isipin yun. Ang mahalaga, alam na nila na hindi ka madaling itumba. Pero Hana, pangarap mo ba talaga ang ganitong buhay? Ang mapaligiran ng mga bagay na kumikinang pero walang buhay. Napangiti si Hana ng malungkot. Ang pangarap ko lang naman ay makitang muling tumatakbo si Leo sa kalsada ng hindi hinihingal. Ang magkaroon ng maliit na karinderya na laging puno ng tao dahil masarap ang luto ko. Simple lang ang gusto ko, Roman. Ang katahimikan ay sapat na sa akin. Natahimik si Roman. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanya. Minsan, naiinggit ako sa'yo. Ako, kahit nasa itaas na, pakiramdam ko ay laging may nakatali sa leeg ko. Gusto ko ring maranasan yung sinasabi mong katahimikan. Isang maliit na bahay sa probinsya, malayo sa mga board meeting, malayo sa mga taong ang tingin sa'yo ay investment lamang. Isang lugar kung saan ako lang si Roman. Hindi si Roman Valderrama. Ito ang unang pagkakataon na naramdaman ni Hana ang pagiging marupok ni Roman. Hindi ito ang makapangyarihang CEO. Ito ay isang lalaking nagugutom sa kalayaan. Sa ilalim ng malambot na liwanag ng buwan, hinawi ni Roman ang mga takas na buhok ni Hana na nililipad ng hangin. Ang kanyang ugnayan ay kasing gaan ng isang pangarap. Ngunit nagdulot ito ng matinding kuryente sa buong katawan ni Hana. Dahan-dahang isinandal ni Hana ang kanyang ulo sa balikat ni Roman. Naramdaman niya ang matitigas na kalamnan ng asawa na unti-unting lumalambot sa kanyang presensya. Hindi sila nagsalita, ngunit ang bawat tibok ng kanilang puso ay tila nag-uusap sa isang wikang sila lang ang nakakaalam. Sa sandaling iyon, dahan-dahang inilapit ni Roman ang kanyang mukha at nag-iwan ng isang marahan, tapat, at tila nagpapaalam na halik sa noo ni Hana. Ang halik na iyon ay hindi puno ng pagnanasa, kundi puno ng pangako. Isang pangako ng proteksyon at pagkilala sa kanilang namumuong ugnayan. Sa huli, dahil sa pagod
At sa kapayapaang naramdaman, dahan-dahang dinalaw ng antok ang dalawa habang magkatabi sa malambot na sofa ng balkonahe. Ikinumot ni Roman ang kanyang suot na jacket kay Hana, habang ang mga daliri ng dalaga ay mahigpit na nakakapit sa isang daliri ni Roman habang natutulog. Tila takot na kapag bumitaw siya ay maglalaho ang lahat, ngunit ang kapayapaan ay isang panaginip lamang na madaling mabasag. Sa gitna ng madaling araw, nang ang buong mundo ay nakalubog pa sa katahimikan, ang telepono ni Hana na nasa ibabaw ng lamesita ay biglang umilaw. Ang tunog ng papasok na mensahe ay bumasag sa katahimikan ng gabi. Isang mensahe mula sa ospital. Miss Hana, we need to talk. There is a problem with the funding for Leo's operation. Please come as soon as possible. Nabalik ang diwa ni Hana nang sumikat ang unang sinag ng liwanag. Kinapa niya ang tabi niya, ngunit wala na roon ang init ni Roman. Ang tanging naiwan ay ang jacket na nakakumot sa kanya. Mabilis niyang kinuha ang kanyang telepono. At nang mabasa ang mensahe, ang kanyang puso ay tila nahulog sa isang malalim na bangin. Kumaripas siya ng takbo pababa para hanapin si Roman. Ngunit ang tanging sumalubong sa kanya ay ang malamig na mukha ni Doña Carmela sa dining room. Tahimik na nagkakape. Looking for Roman? He's gone, Hana. May emergency sa kumpanya na kailangan niyang ayusin sa ibang probinsya. Sabi ng matanda, ang kanyang ngiti ay mas matalas kaysa sa kutsilyong hawak niya. And by the way, I decided to put a hold on Leo's funding. Masyadong naging kampante ang anak ko sa'yo. Kailangan mo munang matutunan ang tunay na halaga ng bawat sentimong ibinibigay ko. Nanigas si Hana sa kanyang kinatatayuan. Ang lahat ng kapayapaan sa balkonahe kagabi ay tila naging isang malupit na biro. Ang buhay ng kanyang kapatid ay muling nakabitin sa isang manipis na sinulid. At ang tanging taong inaasahan niyang magliligtas sa kanya ay wala sa kanyang tabi. Hindi sapat ang pag-ibig para bayaran ang buhay ng kapatid mo, Hana. Ang pag-ibig ay para lamang sa mga taong may kakayahang bumili ng kanilang bukas. Ang mga salitang iyon ng doktor sa ospital ay tila isang malamig na hatol na pumatay sa lahat ng init na naramdaman ni Hana kagabi sa balkonahe. Nakatayo siya sa tapat ng glass window ng ICU. Pinapanood ang bawat hirap na paghinga ni Leo. Ang bawat pag-angat at pagbaba ng dibdib ng bata ay tila isang mabilis na pag-agos ng buhangin sa isang orasan na malapit ng maubos. Itinigil ng administrasyon ang pagbibigay ng mamahaling gamot dahil sa utos ng nagbabayad. Si Doña Carmela, ang desperasyon ay isang malupit na kaibigan. Ito ang nagtulak kay Hana na pumunta sa isang lumang simbahan sa dulo ng lungsod, kung saan ipinatawag siya ng Donya. Ang amoy ng insenso at lumang kahoy ay nanunuot sa paligid. Ngunit walang kapayapaan sa loob ng gusaling iyon. Natagpuan niya si Doña Carmela na nakaluhod sa unang hanay ng mga upuan, taimtim na nagdarasal habang ang kanyang mukha ay tila isang imahe ng kabanalan. Akala mo ba ay mananalo ka sa akin, Hana? Mahinang sabi ni Doña Carmela nang hindi lumilingon. Tumayo ito ng dahan-dahan. Ang tunog ng kanyang mga hakbang ay umaaling-aungaw sa katahimikan ng simbahan. Napakadali mong basahin. Isang gabi lang sa piling ng anak ko. Nakalimutan mo na ang pwesto mo. Nakalimutan mo na kung sino ang tunay na may-ari ng buhay na tinatamasa mo ngayon. Ano pong gusto ninyo? Nanginginig ang boses ni Hana. Ang kanyang mga mata ay naniningkad sa galit na may halong takot. Bakit kailangang si Leo ang madamay? Ibinigay ko na ang lahat sa inyo.
Tumawa ng mapait ang matanda. Inilabas nito ang isang itim na USB flash drive mula sa kanyang mamahaling bag. Ito ang kailangan mo. Si Roman ay may binubuo na bagong proyekto, isang lihim na pakikipag-ugnayan sa mga investor na magbibigay sa kanya ng kapangyarihang talikuran, ang kumpanya ko. Hindi ko hahayaang mangyari iyon. Gusto kong nakawin mo ang confidential files mula sa kanyang computer bukas ng gabi. Nanlamig ang buong pagkatao ni Hana. Pagtataksilan ko ang asawa ko. Pagkatapos ng lahat ng ginawa niya para sa akin. Asawa, huwag kang magpatawa, Hija. Isa ka lang bayarang tauhan sa mata ng batas ko. Madiing sagot ni Doña Carmela habang idinidiin ang kanyang mga kuko sa braso ni Hana. Ito ang huling pagkakataon mo. Ipahamak mo si Roman sa board of directors bukas o sisiguraduhin kong sa sementeryo na ang tuloy ng kapatid mo bago sumikat ang araw sa susunod na bukas. Ang buhay ni Leo ay nasa dulo ng mga daliri mo. Ang bawat salita ng Donya ay tila isang mabigat na martilyo na dumudurog sa puso ni Hana. Napasandal siya sa malamig na pader ng simbahan habang tinitingnan ang USB na iniabot sa kanya. Ang liwanag ng mga kandila sa altar ay tila naglaho, pinalitan ng isang madilim na anino ng pagtataksil. Walang kalaban-laban ang isang mahirap sa yaman at kapangyarihan ng Donya. Tumingala si Hana sa malaking krus sa harapan, humihingi ng kahit isang munting himala. Ngunit tanging ang malamig na hangin at ang nakakabingig na katahimikan ang sumagot sa kanyang panalangin. Ang bawat patak ng luha na dumadaloy sa kanyang pisngi ay tila isang lason na sumasakal sa kanyang kaluluwa. Ito na ba ang dulo ng lahat ng pinaglaban ko? Bulong ni Hana sa sarili, habang ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa paghawak sa USB drive. Kailangan kong pumili. Ang lalaking nagbigay sa akin ng liwanag o ang kapatid na siyang dahilan ng bawat hininga ko. Ang bigat ng USB flash drive sa kanyang palad ay tila naging isang dambuhalang bundok. Alam niyang sa sandaling gawin niya ang utos ng Donya, mawawala sa kanya ang tanging taong tunay na nagpahalaga sa kanya. Ngunit kung hindi niya ito gagawin, mawawala ang nag-iisang pamilyang natitira sa kanya. Ang bawat tibok ng puso ni Leo ay katumbas ng bawat piraso ng pagkatao na binubura ko sa sarili ko ngayon. Nakatitig si Hana sa asul na liwanag ng monitor sa loob ng madilim na study room ni Roman. Ang bawat kurap ng cursor sa screen ay tila isang mabilis na tibok ng kaba na naramdaman niya sa kanyang lalamunan. Hawak niya ang itim na USB flash drive. Ang malamig na bakal nito ay tila nanunuot sa kanyang balat. Nagpapaalala sa kanya ng lason na itinatago nito. Sa kanyang isip, nagtatalo ang dalawang imahe. Ang tawa ni Leo habang kumakain sila sa tabi ng kalsada at ang mukha ni Roman noong gabing inatake ito ng takot. Ang mukha ng lalaking nahanap ang kanyang kaligtasan sa kanyang mga bisig. Bakit kailangang ang buhay ng isa ang maging kabayaran para sa katapatan ng isa? Bakit kailangang sa gitna ng kadiliman, ang tanging paraan para makahinga ang pamilya ko ay ang sakalin ang taong nagsisimula ko ng mahalin? Nagsimulang dumaan ang kanyang mga daliri sa keyboard. Ang bawat tunog ng pagpindot sa mga letra ay tila isang malakas na huni sa gitna ng nakakabinging katahimikan ng gabi. Nahanap niya ang folder na hinahanap ng Donya, ang Project Phoenix. Ito ang proyektong magpapalaya kay Roman mula sa kontrol ng kanyang ina. Ngunit bago pa man niya maisaksak ang USB, biglang bumukas ang pinto. Mabilis na itinago ni Hana ang kanyang mga kamay sa ilalim ng lamesa. Nanlamig ang kanyang buong pagkatao nang makita si Roman. Nakasuot ito
ng simpleng puting t-shirt. Hawak ang isang baso ng mainit na gatas. Wala ang pader sa kanyang mga mata. Tanging ang isang banayad na pag-aalala ang makikita roon. Hana, bakit gising ka pa? Mahinang tanong ni Roman. Inilapag niya ang gatas sa tapat ng dalaga. Napansin kong hindi ka makatulog. Akala ko ay nag-aalala ka pa rin kay Leo. Don't worry, kakausap ko lang sa ospital. Sisiguraduhin kong maayos ang lahat. Tumayo si Roman sa likuran ni Hana at dahan-dahang ipinatong ang kanyang mga kamay sa balikat nito. Ang init ng palad ng asawa ay tila isang kutsilyo na bumabaon sa konsensya ni Hana. Salamat at nandito ka, Hana. Bulong ni Roman. Ang bawat salita ay puno ng katapatan. Ikaw lang ang dahilan kung bakit pakiramdam ko ay kaya ko pang lumaban sa lahat ng ito. Salamat sa pananatili sa tabi ko kahit na napakahirap kong mahalin. Gustong sumigaw ni Hana. Gusto niyang lumingon at sabihin ang lahat ng katotohanan. Ngunit ang anino ni Doña Carmela ay tila nakasilip sa bintana. Nagpapaalala sa kanya ng naghihingalong si Leo. Nang umalis si Roman para kumuha ng libro, mabilis na isinagawa ni Hana ang kanyang pagtataksil. Isinaksak niya ang USB. Sinimulan ang pag-copy ng files habang pinapanood ang progress bar sa screen. Ang bawat porsyentong nadaragdagan ay tila isang bahagi ng kanyang kaluluwa na namamatay. Isang patak ng luha ang dahan-dahang gumapang sa kanyang pisngi at pumatak sa keyboard. Isang maliit at maalat na saksi sa kanyang pagkawasak. Sa huling sandali, bago matapos ang lahat, napansin ni Hana ang isang hidden folder sa dulo ng screen. Walang pamagat, ngunit nang buksan niya ito, nakita niya ang pangalan ng kanyang sariling ama at ang pangalan ni Doña Carmela sa isang lumang dokumento ng transaksyon. Hindi na siya nag-isip pa. Isinama niya ito sa pag-copy bago mabilis na hinugot ang USB. Nang marinig niya ang papalapit na mga hakbang ni Roman. Kinaumagahan, binalot ng isang kakaibang tensyon ang buong mansyon. Nakabihis na si Hana para samahan si Roman sa kumpanya para sa mahalagang board meeting. Ang USB ay nakatago sa loob ng kanyang maliit na bag, kasing bigat ng isang hatol ng kamatayan. Bago sila lumabas, huminto si Roman sa kanyang harapan. May kinuha ito mula sa kanyang bulsa. Isang kwintas na may maliit na pendant na yari sa kristal. Bigay ito ng yaya ko sa akin noon. Sabi niya, ibigay ko raw ito sa taong pagkakatiwalaan ko ng buhay ko. Ngayong araw ang pinakamahalagang laban ng karir ko, Hana. Gusto kong suot mo ito. Isinuot ni Roman ang kwintas sa leeg ni Hana. Ang bambam ng kanyang puso ay tila naririnig ni Roman sa sobrang lapit nila sa isa't isa. Hinaplos ni Roman ang pisngi ni Hana bago sila tuluyang lumakad patungo sa sasakyan. Sinuot ni Hana ang simbolo ng tiwala habang hawak ang flash drive ng pagtataksil. Ang bawat ikot ng gulong ng sasakyan patungo sa kumpanya ay tila isang paglapit sa bangin, kung saan walang sinuman ang makakaligtas ng buo. Huwag mo akong hawakan, Roman. Nakakasuffocate na. Ang mga salitang iyon ay parang isang matalim na bubog na bumaon sa gitna ng katahimikan sa loob ng sasakyan. Nabitawan ni Roman ang kamay ni Hana. Ang kanyang ekspresyon ay napalitan ng gulat at dahan-dahang namumuong sakit. Ang init ng kanyang palad na kanina lang ay nagbibigay ng lakas, kay Hana ay biglang naglaho. Pinalitan ng isang malamig at malapad na distansya. Tumingin si Hana sa labas ng bintana. Pilit na itinatago ang nanginginig niyang mga labi.
Sa ilalim ng kanyang blusa, ramdam niya ang bigat ng kwintas na ibinigay ni Roman. Isang simbolo ng tiwala na kasalukuyan niyang dinudumihan. Bawat hininga niya ay parang paglunok ng mga bubog. Kailangan niyang gawin ito. Kailangan niyang maging halimaw sa mata ni Roman para hindi ito masyadong masaktan kapag natapos na ang lahat. Hana, may nagawa ba akong mali? Mahinang tanong ni Roman. Ang kanyang boses ay puno ng pangungulila at kalituhan. Kagabi lang, sa balkonahe, akala ko ay nagkakaintindihan na tayo. Kagabi. Isang mapait at pilit na tawa ang kumawala kay Hana. Lumingon siya kay Roman. Ang kanyang mga mata ay ginawa niyang kasing lamig ng semento. Roman, huwag kang maging bata. Binayaran ako ng nanay mo para maging asawa mo. Isang transaksyon lang ito. Ang mga nangyari kagabi, pagod lang yun. Huwag mong seryosohin ang lahat ng ito dahil sa huli, pera pa rin ang mahalaga sa akin. Nanigas si Roman sa kanyang upuan. Ang kanyang panga ay nag-igting at ang liwanag sa kanyang mga mata na kanina lang ay nagniningning dahil sa pag-asa ay dahan-dahang namatay. Pinalitan ng dati niyang naghihilong pader. Ang bawat salita ni Hana ay parang isang laslas sa kanyang kaluluwa. Isang pagtataksil na mas masakit pa kaysa sa lahat ng ginawa ng kanyang ina. So, it was all an act? Bulong ni Roman. Ang boses ay halos hindi marinig. Ang pag-aalaga mo sa akin nung inatake ako. Ang pakikinig mo sa mga pangarap ko. Lahat yun ay bahagi lang ng trabaho mo. Exactly, sagot ni Hana. Bagamat ang kanyang puso ay sumisigaw na ng hindi. Kailangan ko ng pera para kay Leo. Yun lang ang motibo ko. Kaya please, Roman, stop acting like we have something special. Nakakapagod ng magpanggap. Hindi na sumagot si Roman. Ibinaling niya ang kanyang tingin sa unahan. Ang kanyang mukha ay naging isang blangkong maskara ng pait at galit. Ang katahimikan sa loob ng sasakyan ay naging kasing bigat ng isang kabaong. Ramdam ni Hana ang pagdugo ng kanyang ibabang labi dahil sa sobrang pagkagat dito. Pinipigilan ang isang hagulgol na gustong kumawala sa kanyang lalamunan nang huminto ang sasakyan sa tapat ng dambuhalang building ng kumpanya. Mabilis na bumaba si Roman nang hindi man lang tinilingnan ang asawa. Sumunod si Hana. Ang kanyang mga binti ay tila gawa sa tingga. Bawat hakbang patungo sa elevator ay parang isang hakbang patungo sa kanyang sariling bitayan. Pagdating sa boardroom, bumukas ang mga pinto at bumantad sa kanila ang mga naglalakihang lamesa na puno ng mga taong ang tingin sa buhay ay numero lamang. At sa dulo ng lamesa, nakaupo si Doña Carmela. Nakangiting demonyo. May hawak na baso ng tubig at naghihintay na panoorin ang pagbagsak ng sarili niyang anak. Tumingin si Doña Carmela kay Hana at bahagyang tumango. Isang senyas na oras na para isagawa ang pagkakanulo. Hinawakan ni Hana ng mahigpit ang kanyang bag kung saan nakatago ang USB. Sa loob ng silid na iyon, amoy ng kapangyarihan at lason ang nananaig. Hanggang saan ang kayang tiisin ng isang puso para sa kaligtasan ng mga taong mahal niya? At sa huli, sino ang mas mawawasak? Ang taong nagtaksil o ang taong pinagtaksilan? Ngayon ay malalaman ninyo kung sino ang tunay na traidor sa pamilyang ito. Ang boses ni Doña Carmela ay umaling-aungaw sa buong boardroom kasing talim ng isang kidlat sa gitna ng namumuong bagyo. Tumigil ang lahat sa paghinga.
Ang mga naglalakihang investor at miyembro ng board ay nagkatinginan. Habang si Roman ay nanatiling nakatayo sa harap, ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa ibabaw ng lamesa. Ang kanyang mukha ay isang blangkong semento. Tila tanggap na niya ang kanyang katapusan sa kamay ng babaeng tinatawag niyang asawa. Roman, akala mo ba ay hindi ko malalaman ang Project Phoenix mo? Pagpapatuloy ng Donya habang dahan-dahang tumatayo mula sa kanyang silyang gawa sa balat ng hayop. Akala mo ba ay hahayaan kitang nakawan ang sarili mong kumpanya para lang sa sarili mong ambisyon? Hana, Hija, ibigay mo na ang ebidensya. Lahat ng mata ay bumaling kay Hana. Ramdam niya ang bawat butil ng pawis na gumugulong sa kanyang likuran. Ang bawat hakbang niya patungo sa harapan ay parang paglakad sa ibabaw ng mga nagbabagang uling. Nang dumaan siya sa tabi ni Roman, hindi siya lumingon, ngunit naramdaman niya ang titig nito. Isang titig na puno ng sugat at isang tahimik na, bakit? Dahan-dahang isinaksak ni Hana ang itim na USB flash drive sa bukana ng computer. Ang bawat segundo ng pag-load ng files sa malaking screen ay tila isang habambuhay na paghihintay. Nanuyo ang lalamunan ni Hana habang hawak ang remote ng projector. Tumingin siya kay Doña Carmela na kasalukuyang nakangiti ng may pagtatagumpay. At pagkatapos ay kay Roman na dahan-dahang ipinikit ang kanyang mga mata tila handa na sa hatol na kamatayan. Ngunit nang bumukas ang screen, hindi ang mga dokumento ni Roman ang lumabas. Ang bumantad sa lahat ay isang mahabang listahan ng mga illegal na transaksyon. Mga dokumento ng panunuhol sa mga opisyal ng gobyerno at mga lihim na bank accounts na lahat ay nakapangalan kay Doña Carmela Valderrama. At hindi lang iyon, biglang umaling-aungaw sa buong silid ang isang audio recording. Binili ko ang kaluluwa mo, Hana. Ipahamak mo si Roman sa board of directors bukas o sisiguraduhin kong sa sementeryo na ang tuloy ng kapatid mo bago sumikat ang araw. Ang boses ni Doña Carmela ay parang isang multong bumangon mula sa hukay. Malinaw at nakakakilabot. Ang mga bulong-bulungan sa loob ng boardroom ay tila isang malakas na buzzing ng mga bubuyog. Ang mukha ng Donya na kanina lang ay puno ng katuwaan ay biglang nawalan ng kulay, naging kasing puti ng papel, habang ang kanyang baso ng tubig ay dahan-dahang nadulas sa kanyang nanginginig na kamay at nagpadanak ng tubig sa mamahaling lamesa. Ano ito? Hana, anong ginawa mo? Sigaw ni Doña Carmela. Ang kanyang boses ay naging matinis dahil sa takot at galit. Hindi natinag si Hana. Tumayo siya ng tuwid. Ang kanyang kamay ay nakahawak sa kwintas na ibinigay ni Roman. Maaaring mahirap ako, Doña Carmela, at maaaring kailangan ko ng pera. Pero hindi mo kailanman mabibili ang konsensya ko. Ang Project Phoenix ni Roman ay hindi pagnanakaw. Ito ay ang paglilinis ng kumpanyang ito mula sa dumi na ikaw mismo ang gumawa. Dahan-dahang nagmulat ng mata si Roman. Ang kanyang mukha ay unti-unting napalitan ng isang matinding pagkamangha. Tinitigan niya si Hana at sa sandaling iyon, ang lahat ng pait at galit na naramdaman niya kanina ay natunaw, pinalitan ng isang umaapaw na paghanga at pag-ibig. Hindi siya pinagtaksilan. Iniligtas siya ng babaeng akala niya ay kinalimutan na siya. This board meeting is over, malamig na sabi ng chairman ng board habang nakatingin ng may pandidiri kay Doña Carmela. Security, escort Madame Valderrama out of the building. We will be conducting a full audit. Ngunit sa gitna ng tagumpay ni Hana, ang katahimikan ng silid ay binuwag ng isang tunog.
ang malakas na pag-vibrate ng kanyang telepono sa ibabaw ng lamesa. Ang pangalan ng ospital ay muling lumitaw sa screen. Huwag ninyong ituloy ang operasyon ng batang yan. Utos ko yan. Sigaw ni Doña Carmela habang pilit na kinukuha ng security ang kanyang mga braso. Hana, magbabayad ka, papatayin ko ang kapatid mo. Nanginig ang kamay ni Hana habang sinasagot ang tawag. Hello? Doc? Anong nangyari kay Leo? Please. Huwag niyo siyang pababayaan. Hindi mo kailanman mapapatay ang pag-ibig na nagligtas sa akin mula sa dilim na ikaw mismo ang lumikha. Ang mga salitang iyon ni Hana ay tila isang huling pako sa kabaong ng kapangyarihan ni Doña Carmela. Ngunit ang matanda, sa kanyang huling hininga ng desperasyon, ay nagpumiglas mula sa pagkakahawak ng mga security. Ang kanyang mukha ay hindi na mukha ng isang aristokrata. Ito ay mukha ng isang halimaw na nasugatan. Mabilis na humangin ang kanyang palad. Isang marahas na pag-atake na sadyang itama sa mukha ni Hana para durugin ang huling piraso ng dangal nito. Subalit bago pa man dumapo ang palad ng Donya sa balat ni Hana, isang mabilis at matibay na kamay ang humarang sa ere. Si Roman. Mahigpit na hinawakan ni Roman ang braso ng kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa puot na hinaluan ng isang matinding determinasyon. Sa loob ng maraming taon, siya ang sunod-sunuran. Ang manika na pinapatakbo ng mga sinulid ng takot at utang na loob. Ngunit sa sandaling iyon, ang lahat ng sinulid ay tuluyan ng naputol. Marahan niyang itinulak ang kamay ng ina palayo kay Hana. Inilagay ang sarili bilang isang matatag na pader sa pagitan ng nakaraan at ng kanyang kinabukasan. Tapos na ang paghahari mo, ma'am. Ang boses ni Roman ay malalim, tila galing sa ilalim ng lupa at punong-puno ng catharsis. Huwag na huwag mong susubukang saktan ang babaeng nagturo sa akin kung paano muling huminga. Sa loob ng maraming taon, hinayaan kitang sirain ang buhay ko dahil akala ko ay wala akong pagpipilian. Pero nagkamali ka. Pinili kong maging tao kaysa maging tagapagmana ng isang kumpanyang puno ng lason. Roman, ako ang nagbigay sa iyo ng lahat. Sigaw ni Doña Carmela, ang kanyang boses ay paos at basag. Mabubulok ka sa hirap kasama ang basurang yan kung ang paghihirap ay nangangahulugan ng kapayapaan sa piling ni Hana. Tatanggapin ko yan ng buong puso. Sagot ni Roman. Kinuha niya ang isang dokumento mula sa kanyang bulsa at inilapag ito ng may pinalidad sa ibabaw ng lamesa. Ito ang resignation letter ko. Isinusuko ko ang lahat ng shares ko, ang lahat ng mana ko, at ang lahat ng koneksyon ko sa kumpanyang ito. Kunin mo na ang lahat, basta't hayaan mo kaming mabuhay ng malayo sa'yo. Dahan-dahan ding tinanggal ni Roman ang mamahaling Rolex na relo sa kanyang bisig, ang simbolo ng kanyang pagkaalipin sa oras at pera ng pamilya, at inilapag ito sa tapat ng kanyang ina. Hinawakan niya ang nanginginig na kamay ni Hana at hinila ito palayo sa boardroom. Hindi na lumingon pa sa mga sigaw at pagmumura ni Doña Carmela na unti-unting lumalayo habang ini-escort ito ng security. Kumaripas ng takbo ang dalawa palabas ng building. Sa gitna ng maingay na kalsada at ng nakakasilaw na sikat ng araw, tila ang mundo ay naging isang malawak na karagatan ng kawalang katiyakan. Mabilis silang sumakay sa sasakyan ni Roman at pinaharurot ito patungo sa ospital. Ang bawat segundong dumadaan ay tila isang taon sa puso ni Hana. Roman, si Leo, ang tawag kanina. Hindi matapos-tapos ni Hana ang kanyang sasabihin dahil sa matinding kaba.
Nandito ako, Hana. Hindi natin siya pababayaan. Sagot ni Roman habang mahigpit ang hawak sa manibela. Pagdating sa ospital, halos liparin ni Hana ang pasilyo patungo sa ICU. Ang amoy ng disinfektante at ang malamig na hangin ng ospital ay tila sumasakal sa kanya. Ngunit nang makarating siya sa tapat ng kwarto ni Leo, ang kanyang buong pagkatao ay tila gumuho. Bumukas ang pinto. Walang monitor na tumutunog. Walang mga tubo sa sahig. Ang higaan ni Leo ay malinis. Maayos na nakatupi ang mga kumot. At walang bakas ng kahit sinong pasyente. Walang Leo na nakahiga doon. Napasandal si Hana sa pader. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina. At dahan-dahan siyang napaluhod sa malamig na sahig. Huli na ba ang lahat? Roman, wala na ang kapatid ko. Kinuha na siya sa akin. Ang hagulgol ni Hana ay umaling-ungaw sa tahimik na hallway. Isang tunog ng pagkabasag ng isang pusong ibinigay ang lahat. Ngunit tila pinagkaitan pa rin sa huli. Si Roman ay natulala rin. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang nakatitig sa blangkong higaan na tila isang madilim na hukay ng kanilang mga pangarap. Hindi pa huli ang lahat. Ang pag-asa ay hindi namamatay sa isang blangkong silid, kundi muling isinisilang sa gitna ng ating mga luha. Napatigil ang hagulgol ni Hana nang marinig ang tunog ng pagbukas ng pinto sa dulo ng hallway. Isang doktor ang lumabas. May hawak na chart at may bahid ng pagtataka sa kanyang mukha nang makita ang 2 taong naghihinagpis sa sahig. Miss Hana, bakit kayo nandyan sa sahig? Tanong ng doktor. Ang boses ay mahinahon at puno ng pag-aalala. Doc, si Leo. Wala na siya sa kwarto. Nanginginig na, sabi ni Hana habang pilit na tumatayo sa tulong ni Roman. Kinuha ba siya ng mga tauhan ni Doña Carmela? Patay na ba ang kapatid ko? Ano ba ang sinasabi ninyo? Isang banayad ng ngiti ang gumuhit sa labi ng doktor. Inilipat namin si Leo sa VIP surgical ward 2 oras na ang nakalilipas. Isang anonymous donor ang nagbayad ng buong halaga ng operasyon at ng post-op recovery niya. Isang secret trust fund ang ginamit. At ayon sa bangko, matagal na itong nakaset up para sa ganitong emergency. Natigilan si Roman. Tumingin siya kay Hana at pagkatapos ay sa sariling mga kamay. Naalala niya ang isang maliit na investment na ginawa niya 5 taon na ang nakalilipas. Isang account na matagal na niyang kinalimutan at sadyang itinago mula sa radar ng kanyang ina para sa kanyang sariling kaligtasan. Hindi niya inakalang ito ang magiging susi para sa buhay ni Leo. Halos liparin nila ang papunta sa VIP ward. Doon, sa gitna ng maputi at tahimik na silid, nakita nila si Leo. Gising na ang bata, bagamat may mga tubo pa rin, ay bakas ang sigla sa mga mata nito. Nang makita niya si Hana, dahan-dahan itong ngumiti at iniabot ang kanyang maliit na kamay. Ate, huwag ka nang umiyak. Mahinang bulong ni Leo. Sabi ng nurse, bayad na daw ang puso ko. Niyakap ng mahigpit ni Hana ang kanyang kapatid. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa pisngi ng bata. Mga luhang hindi na galing sa sakit, kundi sa umaapaw na pasasalamat. Sa gilid ng higaan, nakatayo si Roman. Pinapanood ang magkapatid. Ang kanyang puso ay punong-puno ng katuwaan, ngunit mayroon ding bahid ng lungkot. Nang lumabas sila ng kwarto para bigyan ng oras si Leo na makapagpahinga, humarap si Roman kay Hana sa ilalim ng maputlang ilaw ng hallway.
Ang ulan sa labas ay nagsimulang pumatak ng malakas. Ang tunog nito ay tila isang malungkot na himig na sumasabay sa kanilang pag-uusap. Hana, ligtas na si Leo. Simula ni Roman, ang kanyang boses ay puno ng emosyong pilit niyang tinitimpi. Wala na siyang kailangang alalahanin pa. Pero ako, kailangan ko munang lumayo. Bakit, Roman? Ngayong malaya na tayo. Tanong ni Hana, ang kanyang puso ay muling kinabahan. Malaya na tayo sa ina ko. Pero kailangan ko pang lumaya sa sarili ko, paliwanag ni Roman. Hinawakan niya ang mga pisngi ni Hana. Ang kanyang mga ibu-ibo ay puno ng pagmamahal. Lahat ng meron ako noon ay galing sa dumi at manipulasyon. Ngayon, wala na akong kahit ano. Wala akong pera, wala akong kumpanya, wala akong maibibigay sa iyo, kundi ang sarili ko na kasalukuyan pang wasak. Kailangan ko munang ayusin ang sarili ko, Hana. Kailangan kong patunayan na kaya kong tumayo sa sarili kong mga paa para maging karapat-dapat sa iyo. Hindi mo kailangang patunayan ang kahit ano, Roman. Mahal kita. Sigaw ni Hana habang hinahawakan ang mga kamay ni Roman. Alam ko. At yun ang dahilan kung bakit kailangan kong gawin ito. Mahinahong sagot ni Roman. Nag-iwan siya ng isang matagal at tapat na halik sa noo ni Hana. Isang halik na tila ba ay nag-iimbak ng lakas para sa darating na panahon. Makikita tayong muli, Hana. Pangako yan. Tinalikuran ni Roman si Hana at dahan-dahang lumakad patungo sa exit ng ospital. Sinubukan siyang habulin ni Hana hanggang sa labas, sa ilalim ng malakas na ulan. Nakita niya ang taxi na kinalululanan ni Roman na dahan-dahang lumalayo sa gitna ng dilim. Napaluhod si Hana sa basang kalsada. Ang kanyang mga luha ay sumasabay sa bawat patak ng ulan. Ang tanging naiwan sa kanya ay ang payong na sadyang iniwan ni Roman sa gilid ng pinto para hindi siya mabasa. Lumipas ang 6 na buwan. Ang amoy ng ginigising na bawang at sibuyas ay muling nananaig sa isang maliit ngunit napakalinis na karinderya sa tapat ng isang pampublikong parke. Ang karatula sa itaas ay payak lamang. Hana's Kitchen. Maraming tao ang nakapila. Ang bawat isa ay tila sabik sa lasa ng pagkaing gawa sa pagmamahal. Si Leo, na ngayon ay malusog na at puno ng sigla, ay abala sa pag-aayos ng mga upuan at pagbibigay ng tubig sa mga customer. Si Hana naman ay nasa likod ng counter. Nakangiti habang nilalagyan ng mainit na sabaw ang mga mangkok. Wala na ang mga mamahaling gown. Wala na ang mga perlas. Ngunit ang kanyang mukha ay nagniningning sa tunay na kapayapaan. Biglang tumunog ang maliit na kampanilya sa itaas ng pinto, hudyat ng pagpasok ng isang bagong customer. Hindi agad tumingala si Hana. Abala pa siya sa pag-aayos ng order. Sandali lang po, may bakante pa po sa dulo. Sabi ni Hana nang hindi tumitingin. Kahit sa tabi mo lang, Hana, ayos na ako. Natigilan si Hana. Ang boses na iyon ay pamilyar. Isang boses na matagal na niyang hinihintay sa kanyang bawat panaginip. Dahan-dahan siyang tumingala. Sa tapat ng counter, nakatayo ang isang lalaki. Nakasuot ito ng simpleng puting t-shirt, maong na pantalon, at may dalang mga bulaklak na pinitas lang sa tabi. Wala na ang nagyayelong titig. Wala na ang pader sa kanyang mga mata. Si Roman. Mukha siyang pagod. May mga dumi ng trabaho sa kanyang mga kamay. Ngunit ang kanyang ngiti ay ang pinakamagandang bagay na nakita ni Hana sa buong buhay niya.
Ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa ningning ng ginto, kundi sa lalim ng kapayapaang nananahan sa ating mga puso. Habang pinapanood ni Hana ang unti-unting paglubog ng araw mula sa balkonahe ng kanilang maliit, ngunit maaliwalas na bahay sa probinsya, hindi niya mapigilang balikan ang bawat sugat na kanyang tinamo. Ang amoy ng sariwang lupa pagkatapos ng ulan ay humahalo sa halimuyak ng niluluto niyang hapunan. Isang simpleng ulam na may dalang lasa ng tagumpay at katahimikan. Sumasagi sa kanyang isip ang balita tungkol kay Doña Carmela, ang matandang reyna na dating nagahari sa isang palasyo ng manipulasyon ay kasalukuyan ng nahaharap sa mga kaso ng korupsyon at pandaraya. Ngunit sa halip na puot, ang nararamdaman ni Hana ay isang malalim na pag-unawa. Napatawad na niya ang matanda, hindi dahil karapat-dapat ito, kundi dahil ayaw na ni Hana na maging bilanggo ng sarili niyang galit. Ang pagpapatawad ay ang huling hakbang na nagpalaya sa kanyang kaluluwa mula sa kadena ng nakaraan. Sa gitna ng hardin, naririnig ni Hana ang malalakas na tawa ni Leo habang nakikipaghabulan sa kanilang aso. Ang bawat takbo ng bata ay isang himala, isang patunay na ang baon ng buhay ay kayang lampasan basta't may kasama kang matatag na pundasyon. Si Leo ay hindi na ang naghihingalong bata sa ICU. Siya na ngayon ang simbolo ng kanilang bagong simula. Naramdaman ni Hana ang isang pares ng matitigas na braso na dahan-dahang yumakap sa kanya mula sa likod. Ang pamilyar na amoy ni Roman, amoy ng pawis mula sa maghapong pagtatrabaho sa kanilang maliit na farm, at amoy ng katapatan ang nagpasinghap sa kanya ng malalim. Wala na ang mamahaling pabango, wala na ang kintab ng kanyang mga sapatos. Ngunit sa mga bisig ni Roman, nahanap ni Hana ang tanging tahanan na kailangan niya. Lalim ng iniisip mo, mahal ko. Mahinang bulong ni Roman sa kanyang tainga bago nag-iwan ng isang marahang halik sa kanyang balikat. Iniisip ko lang kung gaano tayo kapalad. Sagot ni Hana habang hinahawakan ang mga kamay ni Roman na nakapulupot sa kanyang baywang. Ang mga kamay na ito na dating sanay sa pagpirma ng mga milyon-milyong kontrata ay punong-puno na ngayon ng mga kalyo mula sa marangal na pagtatrabaho. Nahanap natin ang kapayapaan sa gitna ng lahat ng gulo. Kasi ikaw ang naging mantsa ko sa dilim, Hana. Tapat na, sabi ni Roman. Tinuruan mo akong mabuhay ng totoo. Hindi ko kailangan ng kumpanya o ng titulo. Ang pagiging waiter mo sa karinderya at ang pagiging katuwang mo dito sa bahay. Ito ang pinakamataas na posisyong nakuha ko. Magkasamang pinanood ng dalawa ang huling sinag ng liwanag bago tuluyang lamuninin ng dilim ang kalangitan. Ngunit hindi na natatakot si Hana sa dilim. Dahil alam niyang sa bawat gabi, mayroong bituin ng pag-asa na gagabay sa kanila. Ang aral na natutunan niya ay malinaw. Ang sakripisyo ay hindi kailanman nasasayang kung ito ay naguugat sa tunay na pagmamahal. At ang bawat pagkawasak ay isang pagkakataon lamang para bumuo ng isang bagay na mas matibay at mas maganda. Sa huli, ang kwento ni Hana at Roman ay hindi tungkol sa pag-akyat sa itaas, kundi tungkol sa paghahanap ng kaligayahan sa ibaba, kung saan ang bawat hininga ay malaya at ang bawat tibok ng puso ay tapat.